Magandang umaga po sa inyong lahat. Natutuwa ako at may mask din itong aking microphone. Meron din po siyang mask. Pero alam niyo po, ina-encourage po tayong mag-mask pag nasa labas ngayon. Kasi yung smog po daw, iba ang epekto. Hindi lang yan smog ng Taal, but nandiyan dyan yan eh. So, mag-take lang po tayo ng precaution for our health. Okay? So, ako po, isa pang matigas ng ulo dyan eh. Kasi, sabi ko, mas hirap nga akong huminga pag nakamask. But anyway, it's always wonderful to see all of your faces. Alam nyo, when you look around, nakikita natin lahat ng ating kapatiran. At napakaganda po na tayo sa Life Giver, may mga online tayo, but we prefer to come personally. Kasi po dito lang tayo nagdudugtong-dugtong as the body of Christ. Kasi pag online, di ko kayo nakikita. Pero dito, nagkakakitaan po tayo and we see the beautiful faces ng ating mga kapatid sa Panginoon. You know, when you look at each other, ituring po natin ang bawat isang kapatid. Di ba, pag may kapatid, may special bond. May special bond ang kapatid natin kahit minsan yung may kapatid tayong makukulit, may kapatid tayong hindi masyadong maganda ugali, pero kapatid yan. Nasa bloodline. Lahat po tayo ay isang bloodline, dugo ni Kristo. Amen? Parang hindi kayo naniniwala. Tingnan nyo yung kaliwa nyo. Kanan, likod, harap, yan po ay kapatid natin. Kaya wag niyong kakalimutan ng mga mukha, magkita man tayo sa SM, nagmomoling man tayo, di ba? Makikita natin ang ating mga kapatid. So I would just like to welcome all of you that are here. Marami-rami tayo ngayong umaga. And also sa mga naka-online po natin, binabati po namin kayong lahat. At isa pong, alam nyo, isa pong nakaka-encourage sa body of Christ na yung mga hindi man natin makasama at napakalalayo ng mga lugar, ay ngayon, nakatutok tayong lahat sa pakikinig ng Word of God. Amen. So, God is a good God. Alam nyo, ang times po natin ngayon ay na-prophesy na sa Bible. So, wag po tayong nagugulat. No? Mamaya ang katabi nyo, hindi na pala totoong tao yan. AI pala yan. Diba? Yung akala natin, mga sci-fi movies lang natin dating pinapanood, yung may mga robot na akala mo tao, ngayon nandiyan na po lahat yan. Okay? Kaya yung mga may nanliligaw sa inyo, sigurado kurutin nyo ng kurutin kung totoong tao nga ba yan o ano. Diba? Kaya it's a different world that we live in. So yun po ang kailangan maunawaan natin. We are living in the end times. Etong end times na ito, hindi tayo kailangan mapuno ng takot sa puso natin. We should not fear as the body of Christ. But we should be more daring. We should be more, di ba? More bold na i-proclaim na tayo ay anak ng Diyos. Huwag po nating ikahiyayan sapagkat yun po ang kailangan sa panahon natin ngayon na ang buhay natin ay maging testimony. Maging testimony, unang-una sa ating bahay. Hindi po sa church. Unang-una po sa ating bahay. Tapos, ito yung ating spiritual family. Itong Life Giver Church. At dito kayo kumakain ng Word of God. Kayo ba araw-araw nangangapit bahay, iniisa-isa niyo yung kapitbahay, doon kayo makikikain? Di ba? Pag nakita ng iba yun, sasabihin, wala ka bang bahay? So, tayo pong lahat ay isang pamilya. Tayo po ay body of Christ, pero tayo ngayon ay nakadugtong sa The Life Giver Church worldwide. Kaya wag po na, sabi ng Bible, do not forsake the assembling together. Diba? Kasi yan po ang nagbibigay ng kalakasan. Magngitian lang tayo. Alam natin na may mga kapatiran tayong hindi tayo pinapabayaan sa panalangin. Diba? Hindi tayo pinapabayaan sa pag-ibig. So, ang topic ko po today is establish hearts in an unstable time. Alam mo, napaka-unstable po ng panahon natin. Hindi natin alam ang hinaharap natin. Ang alam lang natin, tayo'y anak ng Diyos at meron tayong Diyos na hindi tayo pababayaan. Kaya kung ano man ang mangyari sa ating kapaligiran, tayo ay secured. Okay? Tayo ay secured. Hindi natin allow ang takot pumasok sa puso nyo. Alam nyo ba, ang takot ay hindi galing sa Diyos? Ang takot ay galing sa dyablo.
Kasi pag may takot ka na, hindi ka na makakapanampalataya. Di ba? Pag may takot ka, kunwari may naramdaman kang sakit, ano kagad iniisip mo? Kamatayan kaysa buhay. Di ba? That's why as Christians, tayo po ang body of Christ today. And in these last days, we will make a difference. Kaya napakahalaga po sa ating lahat na nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban niya ay matatagpuan lang po natin sa kanyang salita. At ang salita ng Diyos po, makakasiguro tayo, yan ay hanggang langit, nandiyan dyan. It will remain forever. At ang salitang yan ay nailagay lang ng mga tinawag niya para ang kanyang mga will, ang kanyang kalooban ay maunawaan natin. Kaya napaka-importante nitong gathering together kasi hindi po natin alam lahat. Sino dito ang alam lahat ang Biblia? Kasi tatawagan ko na kayo, kayo na ang magtuturo. Diba? At maski po kaming nagtuturo, hindi po namin alam lahat. Kaya nandiyan dyan po yung mga iba-ibang calling, iba-ibang ministries na magtutulong-tulong para tayo po ay maliwanagan at kapag naliwanagan po tayo, madali pong gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya minsan hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos, hindi natin nauunawaan. Ang nauunawaan po natin ay ang makamundong sistema. Kasi dito tayo lumaki, dito tayo pinanganak. Now tayo ay pinanganak na muli. So tayo ay pinasok ng Diyos sa kanyang kaharian. At sa kanyang kaharian, may mga prinsipyo na yun ang gagalaw. Kaya maski sa panalangin nyo, huwag kayong hingi ng awa. Naaawa nga ang Diyos, pero hindi natin kailangan humingi ng awa dahil ibinigay na niya ang kanyang salita. At ang kanyang salita, pag ito'y isinabuhay natin, pinampalatayaan natin, hirap magtagalog, no? Nakakapilipit ng dila. Pinampalatayaan natin sa ating puso at bibigkasin natin, naniniwala tayo sa ating kaisipan, we hold on to the will of God. Alam nyo, it's important that you understand principles. Principles. Anong sabi ng Lord? Ang kanyang salita will stand forever. Kaya ang kanyang salita lang ang pwede nating panghawakan. Sapagkat ang salita, maski ng mahal natin sa buhay, ay nagbabago. Di po ba? Yung mga nag-I do nung bata pa sila, nung nag-middle age na, I don't na. Kaya naghanap ulit ng makaka-I do. Diba? Kasi yan ang mundo. But when we understand the will of God, it is easier for us na maunawaan natin. And not only understand, dahil naunawaan natin, ito ay magagawa natin sa ating mga buhay. O ano yung isang example ko? Love your enemies. Madali ba yon? Love your enemies? Kasi ang salita ng Diyos, kailangan natin ang buhay niya para matupad natin. Hindi natin matutupad sa ating sariling isipan, sa ating sariling lakas. Sasabihin kagad ng isipan mo, mamahalin mo yan? Mula nang pinanganak ka, walang ginawa yan, kundi apihin ka at awayin ka. Diba? Mamahalin mo ba yung asawang mong yan? Pinalitan ka na nga. Diba? But in the kingdom of God, dahil natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, na minahal tayo nung tayo ay makasalanan pa. At dahil anak tayo ng Diyos, okay, ang kanyang kalooban at ugali ay natanggap natin. Kaya hindi yung sarili natin ang ating pakikilusin, kundi ang Diyos na natanggap natin. Ang Holy Spirit po ang kasama natin dito ngayon. Nung natapos na ni Jesus ang pagtubos sa atin, umakyat na siya sa langit. At ang sabi niya, mag-antay kayo hanggat sa matanggap nyo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. So, sino ang kasama natin ngayon? Holy Spirit. Kilala niyo ba ang Holy Spirit? Sabi ng iba, pag sinabi ko, sino yung Holy Spirit? Yung kalapati. Hindi po, simbolo lang po yun of the purity of the Holy Spirit. Kaya, kinakausap niyo ba yung Holy Spirit? Siya ang iniwan sa atin ngayon. Kaya pag nahihirapan kayo, sabihin mo, Holy Spirit, kasama kita. Kaya anong tinawag sa Holy Spirit? Helper.
Helper, hindi katulong, kundi tutulong sa atin sa hirap ng buhay. We are living in the end times at very unstable po ang times natin. Makita natin noon, pag Sunday talagang ang tao, church. Pero nang nagka-online, hindi ko inaano po yung mga hindi pwede talaga mag-church at online. Okay? Kasi minsan may mga anak tayong ayaw tayong palabasin. Okay? Ako, sumuko na yata yung mga anak ko na siguro nanonood sila online. Nanonood sila eh. Sumuko na sila. Kaya pag sasabihin ko lang, mag-church kagaya ng Friday, meron kaming pastor's meeting, tapos noon tutuloy na ako doon sa aming reunion, doon sa unang church po namin, 1980 pa na church yun. Na nabuo, siyempre nagkahiwa-hiwalay na kami. Ngunit yung taga-Amerika na musical director, umuwi. So we were so happy to see him for, ang tagal na niyang nagpuntang Amerika eh. So matagal na namin hindi nakita. So it was a very wonderful reunion. Di ba? Kahit iba-iba na kaming mga churches. At nakakatuwa kasi nung nagsimula kami, naku talagang pati yung mga banda namin, pero mabuti na lang, pinadala yung musical director namin. So I thank God for all the things that He is doing in the body of Christ today. So ang topic ko po, establish hearts in unstable times. When we look at the times that we are in, it is very discouraging, not encouraging at all. Mamalengke lang kayo, discouraging ba? Yung dati kong 3,000, pag hawak ko yan, hindi ko na mabit-bit-bit ang aking mga bayong. 3,000, kayang-kaya mo pang iswing na ganon. Di po ba? Ay, wala, nasa ano pala ako. Sanay kasi akong namamasyal eh. But anyway, so very unstable po ang times natin. Kaya pag ang mga puso natin hindi nakatutok sa Diyos, hindi nakatutok sa salita ng Diyos, hindi nakatutok sa mga, alam nyo, ang Word of God, ibig sabihin, yun ang kalooban ng Diyos. Kaya wag na kayong mag-pray sa Saturday night. Lord, bukas ba pupunta ako ng church? Lord, bukas ba mag-a-attend ako ng service? Hindi na po yun pinagpe-pray. Ugali po yun ng isang anak ng Diyos. At kapag ugali na, pag-iisipan pa ba? Automatic. Automatic. Kaya, ito po ang kaligayahan natin when we come together. We see each other's faces. Alam nyo ba, isang katawan tayo ni Kristo. Kaya whether gusto nyo yung mukha ko o hindi, sorry na lang kayo, you are committed to me dahil anak din ako ng Diyos. Anak din kayo ng Diyos. So tayong lahat ay magkakapatid. Magkapamilya. Diba? So magkapamilya at magkapatid. Let's just read 1 Peter 4 verse 12. Sa 1 Peter 4 verse 12, ang sabi niya, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange things happen to you, but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, then when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. So sabi dito, huwag tayong magulat kapag may mga problemang haharapin tayo. Huwag tayong magulat. Habang nandito tayo sa mundo, normal kasama na sa buhay natin ang problema. So walang makakatakas dyan. Whether may pera ka o wala kang pera. Whether may pinag-aralan ka o wala kang pinag-aralan. Lahat po tayo, pag pinanganak sa planet Earth, marami tayong dadaanang mga sigalot sa buhay natin. Kaya huwag nating isipin, sabi ng Bible, that it is strange. So for us, children of God, we will undergo a lot of things in this planet Earth. Whether anak ka ng Diyos o hindi ka anak ng Diyos, maraming problema tayong dadaanan. At anong kanyang adjective sa trials na dadaanan natin? Fiery. Fiery. So hindi lang mga simple problems ito. Fiery trial which is to try you. So ang mga trials, ang mga problema, hindi para tayo ay parusahan. Alam nyo ba, pag may mga trials, dito natin masusunod ang salita ng Diyos. Bakit? Pag tayo dumadaan sa problema, anong sabi ng Bible? Rejoice! Normal ba yun? So pag mas malaking problema, mas malaking halakhak. Hello? Alam nyo, pag nakita ng diablong tinatawanan nyo yung problema,
Sasawaan na siya dyan sa inyong kapapadala ng mga problema. Sabi, hindi naman naapektuhan itong pinapadalhan ko ng problemang ito. Tinatawanan lang niya. Di ba? Bakit? Tandaan nyo, the Holy Spirit, nung tinanggap nyo si Jesus Christ, the Holy Spirit is living in your spirit man. So with the spirit man, naka-join po siya sa heart natin. Kaya siya din ang nagbibigay sa spirit man natin ng comfort, ng joy, yung fruit of the Spirit. Kaya kahit dumadaan tayo sa problema, we can smile. Kahit maraming fiery trials na tinatawag. So ang sabi dito, ang fiery trials, sabi, which is to try you. Ano lang po ito, mga pagsubok na tayo ay hindi dapat gumive up. Kundi lalo tayong maging matatag at dito natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Dito natin mararanasan how God will turn around your problem for good. Okay? So dito natin mararanasan yan. Isipin nyo ang buhay kung walang problema. Masaya ba? Hindi nyo alam ang saya kasi wala kayong problema eh. Pero pag may problema kayo, at kahit hindi natapos yun, pero masaya ang puso mo, alam mo, tandaan nyo, pumapangit tayo pag namumroblema tayo. Ako, isipin ko lang yun, ayoko nang mamroblema, ayoko nang pumangit. Kahit matanda na ako, ayoko nang pumangit. So, alam nyo, when you smile, when you laugh at the problems, lalong maaasar ang dyablo sa atin. Ngunit, ang Diyos, lalong natutuwa sa atin. Kasi sa kayang-kaya na nilang tawanan ang kanilang problema. Diba? Pag tiningnan mo yung bank book mo, huy, wala na ako below maintaining balance. Wala nang mawi-withdraw. But, alam nyo ako, kinakausap ko yung passbook ko. Bakit ka nababawasan ng nababawasan? Increase! So, sinisigawan ko siyang, increase, Lord! O, pinapakita ko kay Lord yung passbook ko. So, wag tayong laging nagpo-fold up dahil lang sa mga problema. Sabi niyo siya, Pastora, hindi mo pa nararamdaman kung paanong iniwan ng asawa. Sabi ko, kahit iwanan ako ng asawa ko, wag lang akong iwanan ng Diyos. Hello? So, yung mga nawalan ng asawa, iniwanan kayo, pinagpalit kayo, bayaan niyo siya. Pag-pray niyo siya. At sabihin mo, Lord, ikaw ang aking faithful partner in life. At huwag kayong madesperado at tumalon sa Pasig River. Okay? Huwag. Huwag tayong nawawalan ng pag-asa because God is with us. Tandaan natin, ang mga troubles are only temporary. Sabihin mo sa katabi mo, temporary ang mga problema. Temporary. Ako, maski yung passbook ko, kinakausap ko, temporary. Tataas din yan. Diba? Dadami din yan. So, ang sabi ng Bible, yung binasa natin 1 Peter 4:12, but rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering. So, of course, hindi naman gusto ng Diyos mag-suffering tayo, kaya nag-suffer na siya para mabigyan tayo ng abundant life. Ngunit, alam nyo ba, kapag nalusutan natin ang bawat problema, anong nangyayari sa atin? Lalo tayong tumitibay. Kung ano tayo ngayon, ay dahil marami tayong problemang nalusutan at yan ang nag-build sa ating character. Amen? Habang nandito tayo sa lupa, hindi po pwedeng walang problema dahil nandito pa ang dyablo. Mawawalan lang ang problema pag nabihag na ang dyablo at inilagay na siya sa kanyang tamang kalalagyan. Ngunit ngayon po, siya ay nakakawala, kaya siya ay hindi titigil. Di nyo ba napansin, Sabado pa lang ng gabi, may bumubulong na sa inyo, huwag ka na mag-church. May online naman. Huwag ka na mag-church. May online. Alam nyo ako, may nagtanong na sa akin, bakit pastora, hindi ba anointed din yung online? Sabi ko, okay lang yan kung talagang hindi ka na makalakad, may sakit ka, at bawal sa'yo ang lumabas, o it is inconvenient for you or for your health, okay lang. Pero kung nakakapunta ka sa SM, nakakapag-rock and roll ka pa, at kung ano-ano, nakakapag-excursion sa out of town, tapos pupunta lang dito sa Pasig. Ako nga, doon pa ako malapit na ako sa Antipolo eh. Di ba? Pero, ayaw kong kaligtaan ang pagsasama-sama. Alam nyo ba, yan ang nagbibigay din sa atin ng kalakasan. When we come together, when we see each other's face, alam natin na anuman mangyari,
Iwanan man ako ng asawa ko, ng mga anak ko, may kapatiran pa rin ako. Amen? So it gives you so much comfort. Ako nga, pagpapaakyat ako dun, yung mga ladies natin na ang gaganda, ang mga ngiti, no? Nabibless na ako kagad. Paakyat pa lang ako sa hagdanan, nabibless na ako sa kanilang mga mukha because they are welcoming. Kaya sabi ko nga lagi, tandaan nyo yung mga mukha ng mga nasa row ninyo, nasa linya nyo. Kapatid po natin lahat yan sa Panginoon. Okay? So sabi dito, pag dumadaan tayo sa fiery trials, rejoice. Ang mga Kristiyano ba mukhang nagre-rejoice? O mukhang nagre-reduce? Rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering, that when His glory, sabi dito, is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Kaya pag may problema, tawanan nyo. Mabubuysit ang dyablo, iiwanan kayo. Ano ba naman to? Ang dami na po ng problema binigay, tumatawa pa. Diba? Hindi tayo magiging best friend ng demonyo. Sabi niya, ano ba ito? Kahit anong gawin ko, hindi siya tumatawa. But, sabi dito, tayo ay mag-rejoice. Anong itsura ng nagre-rejoice? Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung nagre-rejoice. Katulad ng mag-asawa, napansin ko yan. Pag sila na lang dalawa, parang Good Friday. Pero pag kasama yung mga barkada, bibong-bibo sila. Pero pag umuwi na sila na lang dalawa, Biyernes Santo. So rejoice to the extent. So kahit may sufferings, magre-rejoice pa rin tayo. Sabi dito, kaya ang kaluwalhatian ng Diyos ay nare-reveal sa mga anak niya. Kasi kahit alam ng mga tao sa paligid natin, marami tayong problema, hindi natin dinidibdib yan. Ako lagi kong sinasabi sa aking bank book, pag nakita ko, maintaining balance na lang. Kinakausap ko yung aking bank book. Hindi nyo kinakausap ang bank book nyo? Maski yung ATM card na mga ano bang tawag dito? Nagpe-pensyon. Diba? Pero sabi ko nga, grabe ang pensyon natin kasi yung mga kapatid ko sa Amerika at Canada, yung pensyon nila, kaya na silang buhayin ng 1 month. Ako, isang kain ko lang sa labas naubos na. Nagmoling nga lang ako, kulang pa yung aking penensyon. Kaya, but anyway, these are things that we have to face in this life. Marami po tayong haharapin, marami po tayong troubles na dadating sa buhay. Naranasan nyo na ba na tinanong nyo, Lord, nasaan ka na? Sobrang hirap na itong aking dinadaanan. Where are you, Lord? Kasama nyo pa rin siya. Anong sabi niya? I will never leave you. Alam niyo yung I will never doon? I will never, never, never. Infinity yung never niya. I will never, never, never leave you nor forsake you. Kaya't iwanan tayo ng asawa natin. Hallelujah! Wala na akong pagluluto, wala na akong paglalaba. Hallelujah! Sapagkat ang Panginoon, alam nyo, bibigyan tayo ng kaaliwan. Ako, I was so surprised nung nabiyuda ako. Akala ko magdadalamhati ako. Nag-rejoice ako kasi wala na siyang sakit. Nag-rejoice ako because we had a good time when he was alive. Okay? Inispoil po niya ako nung siya'y buhay. Kaya yun ang namimiss ko ngayon. Yung pag-i-spoil. Kasi po ayaw niya ako nagtatali ng rubber shoes dahil noon kasi malaking tiyan ko, lumiit na ng konti ngayon. Sabi niya, ako na nga. Ayan namumula na yung mukha mo sa kabebend. So, the whole time, nasanay kaming, nung minsan nag-camp kami, nakita ng mga campers, Pastor, tinatalian pa yung rubber shoes ni Pastor. Ay, ano na namin yun, hindi yung ano yan, hindi yung paminsan-minsan lang, automatic sa kanya yung pag nakita niyang magra-rubber shoes ako. Kaya may mga binili ako rubber shoes, wala nang tali. O yan, wala ka nang tatali. Praise the Lord. So, kaya anong sabi dito? Marami tayong trials, marami tayong troubles na dadaan sa buhay because we are still on planet Earth. Kung ayaw nyo na yung problema, sabihin mo, Lord, iuwi mo na ako. Kaya alam nyo ba yung mga umuwing nauna sa atin, mas mapalad sila sa atin. Amen? Because nandun na sila, walang kahirap-hirap. They are rejoicing. Okay? So, 1 Peter 5:8, sabi, be sober. Ano sa Tagalog ang sober? Hirap ng Tagalog, para tayong di Pilipino.
Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So, ang sabi dito, tayo ay maging mapagbantay. Okay? Mapagbantay, be vigilant. Okay? And be sober. Tayo ay laging nasa tamang wisyo ng isip. Okay? Sapagkat merong tayong kalaban na nakalaya pa, na umiikot-ikot, siya ang ating kaaway na ang dyablo. At marami po siyang kasamang mga demon spirits, kaya importante po sa atin, alam natin ang Word of God. Huwag kayong natatakot sa demonyo. Pag anak tayo ng Diyos, meron tayong liwanag. Kaya lang, meron pa rin siyang kalayaang buwisitin ang buhay natin. May kalayaan pa rin po siya. Kaya tayo, pag alam natin ang salita ng Diyos, yun ang panlaban natin. Wala kayong gagawing mga, yung iba, kung ano-ano yung mga material items nila, pampalayas daw ng demonyo. Sabi ko, sa probinsya, nagpunta kami noon, may special walis sila. Pampalayas daw ng masasamang espiritu. Sabi ko, kahit anong gawin nyo ba, kahit paligid nyo pa yan sa katawan nyo, wala kayong kapangyarihan over the devil. Sabi ko, alam nyo ba, ang kailangan lang natin, salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, tinatago natin sa ating puso. Para kahit nasa labas tayo, wala tayong dalang Biblia. Sa bagay, nasa phone na ngayon ang Biblia. At ang telepono, hindi nawawalay sa atin. Pwedeng mawalay ang asawa, wag lang ang cellphone. Tawa ng tawa kayo dyan. Kasi mas masunurin pa ito eh. Praise. At saka ito, binibigyan tayo ng kaaliwan. O yung asawa ba, inaaliw tayo? O binabaliw tayo? Praise the Lord. So, kaya sabi dito, marami tayong fiery trials. Kaya wag din nating isipin na itong mga dinadaanan nating fiery trials ay para tayo ay manlupaypay, manghina. No. Tandaan natin yan. Tinatry lang tayo ng demonyo. And every time you overcome ang mga temptasyon ng demonyo sa buhay natin, tumitibay kayo ng tumitibay. At ang panlaban lang natin sa mga trials na yan ay ang salita ng Diyos. Huwag kayong pupunta sa mga albularyo, hingi ng anting-anting para yung malas ay umalis. Mas mamalasin kayo. Kasi tool of the devil yan. Ang faith nyo pupunta dun sa bagay, hindi sa Diyos. That's why you have to keep reading the Word of God every day. Every day. Kasi po ako, mahina ako sa memory. Hindi ako magaling mag-memorize. Basta pag binasa ko, alam ko na yung kahulugan, pero hindi ko mare-recite ng word for word. Inggit na inggit ako sa mga kaklase ko noon. Kayang-kaya nilang word for word. Ako hindi ko po kaya, basta inintindi ko yung kahulugan nung binasa ko. Ngunit, nung naging born again po ako, nagulat ako. Kasi naggawa ako ng maliliit na ng Word of God na nasa bag ko lang, nasa pitaka ko. Kasi hindi ko nga ma-memorize eh. Kaya pag may dinadaanan ako, pero bibigkasin ko. Tandaan nyo, ang Word na inilagay ng Lord sa puso nyo, walang kapangyarihan yan pag iniisip nyo lang siya. Kaya yung iba ko manalangin, Amen. Anong pumasok sa atmosphere? You have to speak the Word of God na kailangan nyo ngayon sa inyong mga sitwasyon. Pag gising pa lang sa umaga, kahit may kodigo kayo, speak nyo at maniwala sa puso nyo. And when you keep speaking the Word of God, ang mga sitwasyon nyo na aayos, may sinasagot ang Diyos sa inyong mga binibigkas. Anong sasagutin ng Diyos kung kakaganyan, Lord, basta bahala ka na, bahala ka na, bahala ka na, bahala ka na, Lord. Alam nyo, gusto ng Panginoon, mag-spend time tayo talking to Him. And say, Lord, hirap na ako dito sa asawa ko. Magpapalit ba ako? O anong sasagot ng Lord? Hindi niya sasagutin, palitan mo yan. Di ba? Kundi sasabihin ng Lord, lalo mo siyang mahalin. Mahalin mo siya sa pag-ibig ko na ibinigay sa iyo. Di ba? Kaya, praise God. Kasi yung iba ganun parang feeling nila, pag nanalangin na silang minsan, that's it. Alam niyo ba how God created the world? And God said, let there be light. And God said, let there be. Lahat ng creation, God said. You want to recreate your situations? May mga sitwasyon tayong ayaw na natin.
If you want to recreate, mabago, start speaking the word na kailangan nyo sa sitwasyon nyo. Kahit na ikodigo nyo muna, isulat nyo muna sa isang papel para hindi ka na maghahanap sa phone, basta nasa bulsa mo palagi. So pag may free time ka, bigkasin mo. Kasi kailangan ang word of God na yun papasok sa atmosphere. Kasi yung mga matanda nasanay nun eh. Amen. Amen. We have to release. Hindi naman kailangan magsisigaw kayo at mataranta lahat ng nasa bahay. Kailangan lang, ikaw mismo, naririnig mo. Okay? These are principles na kailangan maintindihan po natin. Kaya yung iba, hindi nasasagot ang panalangin. Kung manalangin, Anong natanggap nyo? Start releasing what you need in the atmosphere at hanapin nyo yung scripture sa need na yon, idugtong nyo yon, at magugulat kayo. Pag ang anak natin ay problema, huwag mo sabihin, tigas-tigas talaga ng ulo nito eh. Sino sa atin narinig natin sarili natin mulang bata yan? Ito talaga yung pinakamatigas sa ulo sa anak ko. O pinaglamamalaki mo. Anong nire-release mo sa atmosphere? Alam nyo, words create. Kaya nga lahat ng creation, God spoke. And it was created. Kaya yung asawa nyo, kung babaero yan, babaero. Ano nangyari sa kanya? Lalong naging babaero. Because you keep speaking, you empower yung word na binigkas natin sa kanilang buhay. Kaya nga ako, pag umarap sa lamin, ganda. Thank you, Lord. Gandang creation. Diba? Huwag kayong mag-complain sa mukha nyo, unique yan. Creation ng Diyos yan, kaya sa ating lahat, walang pangit. Sa inyong standard lang yung pangit. Pero dahil ang Diyos ang nag-create yan, walang pangit na nilalang ang Diyos. Ano lang natin yan eh, bakit? Dahil lumaki tayo, ang tinitingnan natin mga artista, yung mga matatangos ang ilong, yung mga puting-puti, o kaya yung mga Pilipino, dahil yun ang na-plant sa kanila, na yun ang maganda. Pag maganda, kailangan matangos ang ilong, kailangan maputi. So ngayon, glutathione. Nose lifting. Alam mo naman yung nagpatangos ng ilong eh. Sobrang, hindi naman tayo Caucasian eh, hindi naman tayo Americans. So, ang ilong natin ay ganito lang talaga. At kung medyo lumapad-lapad lang ng konti, creation of God yan. At walang creation ng Diyos na pangit. Tayo lang ang nagle-label. Kasi may standard tayo ng maganda. Anong standard natin na maganda? Maputi. Kaya ako tinitingnan ko minsan nasa mall ako, uy, sobrang puti naman yun. Tapos yung ilong, talagang parang guhit na lang na nakaganon. Sabi ko, nakakahinga pa kaya yun? Lumiit na pati yung butas ng ilong. Parang, no? So, panahon na po, we are living in times na hindi na po normal kagaya dati. Kagaya yung mga sinaunang panahon. It is a different age that we are living in. Kaya kung hindi tayo bihasa, hindi natin memoryado, hindi natin alam ang mga prinsipyo ng Diyos, we will have a hard time. We will have a hard time overcoming the different times that we are in. Iba na po ngayon. Maski ang mga apo ko, tinitingnan ko sila, iba na kaysa nung ako ay apo. Okay? Pag may sinabi ka, Lola, it's because it's like this. Tama nga naman. Pero, sabi ko, but you don't answer back with everything I say. So, pinapagalitan ko pa rin sila. Oh, Lola, I'm just explaining to you because you don't understand. Diba? Mga slang pa yung mga anak natin. Bakit? Nakatutok sila sa mga cellphone na mga Americanized ang speaking. Hindi nyo ba napansin mga apo nyo Americanized magsalita? Oo. Tapos tayo, hirap na hirap. Binatukan ko minsan, Tagalog ka nga! Pilipino ka pa? So, we are in troubled times at marami po tayong dinadaan ng trials. Pero anong sabi ng Panginoon in John 16 verse 33? I have told you these things so that in me, kanino daw? Kay Kristo, in me, you may have peace. Alam nyo, the word peace means nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Kaya may kapayapaan. Okay, so sabi ng Panginoon, I have told you these things so that in me, kay Kristo, kay Kristo po ba tayo?
Okay, at dahil na kay Kristo tayo, anong sabi niya? In me you may have peace. Kapayapaan. Okay? Ibig sabihin ng peace, nothing broken, nothing missing. Buo. Okay? In this world, sabi ni Jesus, you will have troubles. But take heart, I have overcome the world. At dahil tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon, bilang ating tagapagligtas, nasa mundo tayo ngayon, we can overcome, di ba? We can overcome the world. Kaya, bakit? Kaya nga, binigay niya sa atin ang kanyang salita. Dahil nakapag-overcome na si Jesus, na-overcome na niya lahat. Kaya nga siya ay nagkatawang tao para maranasan niya ang nararanasan natin. Alam niyo ba, maski yung pagiging betrayed, di ba? Minahal niya yung mga tapos may mga lumaban pa rin sa kanya. But naranasan ang ating Panginoon lahat ng dinadanas natin ngayon sa planet Earth. So kung anuman ang sama ng loob nyo, huwag nyong ibuhos sa pamilya nyo. Kausapin nyo si Lord. Sabihin mo, Lord, ito po ang aking nararanasan. Ngunit ako po'y kakapit sa inyo at inyong salita. At dahil kahit ako ay minamaltrato or ginaganito, ano ang utos ng Diyos? Love your enemies. Kahit na yung kaaway mo, mamahalin. Madali ba yan? Mamahalin mo ang iyong biyenan. Mamahalin mo ang iyong manugang. Diba? Mamahalin mo yung naniningil ng kuryente. Minsan, nakakaawa minsan yung mga naniningil. No? Silang pinagbubuntangan, ganito na naman kamahal. Wala naman, naniningil lang po yan. Walang say yan sa Meralco. Diba? Minsan naaawa ako. Sila ang mga pinagbubuntungan ng galit eh. Kasi minsan maririnig ko yung kapitbahay, sinisermonan yung sabi ko, nagdadala lang po yan ng bill. Kasi naawa na ako sa mama, namumula na, siguro gusto nang suntukin yung... So, tandaan natin. So, sinabi na ni Jesus, there will be a lot of troubles kahit na tayo ay born again na. Alam nyo ba, mas lalo na? Dahil pag nakikita ng ibang cool na cool tayo, lalo silang nanggigigil sa atin. Lalo silang gusto nilang magwala din tayo at maggalit din tayo. Kaya mumurahin tayo ng mumurahin, huwag niyong murahin. Sabihin mo na lang, Jesus loves you. O, magmumura pa ba yun? Mahal ka ng Diyos. So, huwag po tayong magulat sa mga troubles, fiery trials, troubles in this life because you are still on planet Earth. Yung mga nauna na sa atin, wala na silang troubles. Bakit ganon? Iniiyakan natin yung umuwi sa Lord. Of course, yung emotional feelings lang natin ng attachment. Pero, hindi, may kaibigan ako, 5 taon nang nabiyuda hanggang ngayon, umiiyak pa daw gabi-gabi. Sabi ko, ha? Kasi tinanong ako, umiiyak ka pa ba? Siguro, paminsan-minsan, pag nag-melancholy ka lang, there are only, but very few times. Kasi ang sa akin, a time to be born and a time to die, word of God yun. So, pag pinanganak ka, alam nyo, may petsa kayo ng kapanganakan. Pag pinanganak ang mga babies natin, may petsa na rin yun ng kamatayan. Nakadugtong na yon. So, inevitable. Hindi natin mapipigilan. Ako, may petsa na ako. But, am I still happy? Masarap pa rin ang buhay dito sa mundo. Pero pag akyat ko doon, mas masarap. Doon, wala nang problema. Dito nga, kahit may problema, masarap pa rin mabuhay. Di ba? So, that's why, those who don't know the Word of God, ay kawawa. Kaya mahalaga pong sinishare natin. Sinishare po natin what we have received from the Lord. 1 Peter 5:8 says, be sober. Ano sa Tagalog ang sober? Sober. Ang hirap ng Tagalog, no? Para Amerikano talaga tayo, no? Be sober, be vigilant. So mapagbantay tayo. Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Tandaan nyo, roaring lion lang yan. Puro lang tunog. Roar! Puro ganun lang yan. Roar! Puro ganun lang. Pero, pag anak ka ng Diyos, hindi ka niya pwedeng kagatin. Hindi ka niya pwedeng gawing pork chop. Okay? So, meron tayong kapangyarihan sa Kanya. Sabi dito, because your adversary, the devil. So, sino lang ang kalaban natin? Demonyo lang. Hindi ang biyenan mo. Hindi yung kapatid mong makulit. Hindi yung kaaway mo. Okay? So, tandaan natin,
Ang dyablo lang ang kaaway natin. Sabi mo sa katabi mo, ang dyablo lang kaaway natin. So mamayang pag-uwi nyo, pag may nang away sa inyo, huwag kayong kikibo. Pakita nyo yung verse na ito. Kasi dyablo lang ang kaaway ko eh. Titigil na nga awayin ka noon. Hindi mo sinabing dyablo ka, sinabi mo lang, o tingnan mo ang verse. Hello? Sabi nun, makapag-isip nga, paano ako makakaganti? Di ba? So, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So, naghahanap lang siya ng pwede niyang masila. Naghahanap lang siya kung sino yung pwede niyang matalo or mauto-uto, mapaniwala ng kasinungalingan. Tandaan nyo, lahat ng opposite ng Word of God ay kasinungalingan ng demonyo. Okay? Everything that opposes God's Word. Kaya kung hindi nyo alam ang Word of God, paano na ang buhay nyo dito sa earth? Pinaglaruan na lang kayo ng demonyo. Kaya maraming Kristiyano, hindi mapagtagumpayan, hindi mapagwagian ang kanyang pamilya, siya mismo, talunan. Paano silang maniniwala? Paano nilang makikita ang liwanag sa iyo kung ikaw ay nabubuhay sa dilim? Diba? Kaya minsan hindi natin maakay yung mga anak natin or yung asawa natin. So marami pong trials and troubles in this life while we are on planet Earth. Alam niyo ba, ang dyablo, hindi malapitan yung mga alam nila ang Word of God. Kaya gagawin lahat ng demonyo para ma-distract tayo from learning the Word of God. Magdala kayo ng artista dito, puno ito. Kukulangin itong ating sanctuary. Pero service, I thank God, you are all of here today. Kanina natuwa ako, sabi ko, ang daming tao. Amen? Dati puro anghel na lang ang nakaupo dyan eh. Praise the Lord. 1 Peter 5:9. So ito po yung 1 Peter, tinuloy-tuloy, 5:8, 5:9. Resist him. So anong papel natin sa demonyo? Pag nandyan siya, aali-aligid sa atin, maraming problemang pumapaligid sa atin. Resist him, steadfast in faith. So ang pananampalataya nyo, ang pairali nyo, kahit anong problemang dalhin mo, Diablo, kayang-kaya ko sapagkat kasama ko si Lord. Kasama ko ang Panginoon. And I have the Word of God in my heart. And when I speak it, anong tawag sa Word of God? Sword of the Spirit. The devil is a spirit being roaming around. So when you speak the Word of God, it's like a sword that will hit him. Kaya, hindi nyo ba napansin, pag magsisimula na kayo magbasa, aantukin kayo? O kaya biglang may kung ano-anong distraction para mawala kayo doon sa pagbabasa. O yung mga matatanda umiiling. Pero yung mga bata, parang hindi nila ginagawa ito. So, but anyway, talagang ayaw po ng dyablo. Kaya nga maski pag Sunday, you will have all the excuses not to come. Kasi iba ang personal. Amen? Praise the Lord. Nung ako po ay fan ng mga gusto ko pag may concert sila, personal. Ayoko lang video. Di ba? Iba yung personal. So, 1 Peter 5:9 says, resist him. So, anong gagawin natin sa mga tukso? O tukso, layuan mo ko. Yung mga lalaki naman, o tukso, lumalapit doon sa tukso. Titingnan ko lang kung totoo yung tukso na yan. Kailangan mahawakan ko. So, resist him, steadfast in the faith. Kaya kung wala tayong Word of God sa puso natin, saan natin ikakapit ang pananampalataya natin? Kung mahirapan kayong mag-memorize, at may mga sitwasyon kayo sa buhay, puntahan niyo si Pastor Dante, Pastor, ito yung mga sitwasyon ko, saan ko po ba mahanap sa Bible? Okay? Kasi para isulat nyo sa isang papel, ilagay nyo doon sa nakikita nyo palagi sa may kusina. At lagi nyong bigkas kayo ng bigkas sapagkat pag binibigkas nyo ang salita ng Diyos, kaya tawag sa Kanya, Sword of the Spirit. Nare-release siya sa hangin, at pag na-release siya sa hangin, gagawin niya kung saan siya pinlano ng Diyos na gawin. Kaya nga, ang dyablo, ayaw niya kayong maka-memorize ng Word of God. Okay? Kahit ilan lang, basta meron kayong nasa puso. Kasi paano, pag wala kayong Bible, pag nawala ng baterya yung cellphone mo,
Ay, ano na nga ba yun? Ano na nga ba yun? Ayun, basta yun, Lord eh. Hindi pwedeng ganun. You have to speak the Word of God. Kaya ang tawag sa Word of God, Sword of the Spirit. Para siyang isang sword na pagka pinakawalan nyo sa spirit realm, ito ay tutusok sa demonyo at siya'y masasaktan. Kaya ayaw niyang matutunan natin ang Word of God. Okay? Kaya sabi dito, be sober, be vigilant, mapagbantay daw tayo. Because your adversary, the devil, may kalaban tayo. Tandaan nyo, tao, hindi natin kalaban. Ang utos ng Diyos, mahalin ang tao. Okay? So, ang adversary lang natin, sabi ng Bible, your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So, puro ingay lang ang diablo. Puro roar. Kaya ikaw naman, takot na takot. Pag binigkas mo ang Word of God, lalayuan ka na niya. Sinong kabarkada dito ng mga diablo? Wala. Anak tayo ng Diyos. May konting ignorance lang tayo how to face the enemy. Di ba? Maski sa gera, tinitrain mo na yung mga ihaharap sa mga kalaban. Sabi ng Bible, may kalaban tayo, ang diablo. So, ang kalaban mo hindi yung biyanan mo, ang kalaban mo hindi yung mga nabubuysit ka sa itsura, ang kalaban natin iisa, ang diablo. Amen? So, kaya anong sabi sa susunod na talata? 1 Peter 5:9, resist him, steadfast in the faith, knowing. So, importante yung alam natin. Kaya nakikinig tayo ng Word of God para alam natin that the same sufferings are experienced by the brotherhood in the world. Alam nyo, lahat ng mga Christians, lahat tayo, matindi ang pagsubok na ginagawa ng demonyo. Binabantayan niya tayo. Alam niya ang kahinaan natin. Kaya doon tayo niya tatargetin. Kaya kung kahinaan mo, pananalapi, hindi mo ba mapapansin, paubos ang pera mo? Kahinaan mo yun eh. Pag wala ka ng pera, wala ka ng pananampalataya. Lord, ano na, Lord? Bakit? Lord, why? Alam niyo, may prinsipyo ang Word of God. Nagtatites ka ba? Nag-offerings ka ba? Kasi what you sow is what you will reap. Pag mapagbigay ka, marami ring magbibigay sa'yo. Alam niyo ba yon? Ako nagugulat kung saan lang ako pumunta itong 3 araw eh. May mga kaibigan, may mga yung hindi ko naman kilala talaga. Ka-Bible study ko lang doon sa mga matatanda doon. So ako ang pinag-memorial. Ang ganda pala sa Christ the King, ano? Ang ganda ng garden nila. Sabi ko pa, parang gusto ko dito mag-columbarium. Pero mahal, pero ang ganda. So, God will bless you through any means, kahit anong means. Kaya alam po natin na ang Diyos natin, hindi tayo pababayaan. At alam nyo ba, lahat ng Kristiyano ay dumadaan sa lahat ng pagsubok. At alam ng diablo kung anong kahinaan natin. Kung kahinaan nyo ay pagsiselos. O, yung pala, nakatabi sa jeep, mabangong babae. O, syempre, di ba, lumilipat yung pabango? Lalo na sa jeep, ganun-ganun kayo. So, may kiskisan sa damit. So, pag uwi mo, sabi na alam mo, may kaibigan ako, inaamoy ang asawa pag uwi. Sabi ko, ano ka, German Shepherd? O sabi ko, pag may naamoy kang pabango ng babae, anong mangyayari? Magsiselos ka ba na wala kang proof? Sabi ko, kinausap ko yung asawa. May pabango kang pang sarili mo. Pagbaba mo ng jeep, magpabango ka na. Para pag uwi mo. Tinuruan ko eh. Tawa ng tawa yung kumpare ko. Sabi, si Mari talaga napakapilya. Sabi ko, para sa akin, hindi maganda yung ganun. So, and then we go to the next verse. So, resist him. Resist him. Pag ang kahinaan nyo ay pang-inom at pambababae, huwag kayong pupunta sa bar. Mari, niyaya ka sa bar ng mga kaibigan mo. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' ikaw ang pumasok sa teritoryo ng demonyo eh. So lahat ng nando doon ay demonic. Yung mga alak, kung ano-ano, yung mga chicks and everything. May iba, drugs na ngayon, hindi lang alak. May mga halong drugs na. So we're living in a different world.
Kaya kung tayo mga Kristiyano, hindi mag-upgrade sa nalalaman natin about spiritual authority, about spiritual things, paano natin lalabanan ang dyablo, alam nyo ba, ang kahirapan galing sa demonyo. Ngayon, yung iba sa atin, talagang dumadaan lang. Alam nyo, hindi buong buhay natin magiging mahirap tayo. Aangat kayo dyan. You have just to believe in your heart. Anong sabi? He has come to give us an abundant life. So kung hindi abundant ang life natin ngayon, tumutok ka sa Word of God, paturo kayo kay Pastor Dante, punta niya. Ako si Pastor Dante, magtatago na yung pag-uwi. But you know, it's important. Kundi si Pastor Hill, nandun si Pastor Hill, o si Pastor Noel, ang dami nating mga pastor dito, yung mga pastor na laging nandun doon sa side na yon. So maganda po mag-aral kayo ng Word of God. So 1 Peter 5:10. So resist him, sa 9, resist him steadfast in the faith. So paano kayong nagre-resist ng demonyo? Steadfast in the faith. Ang pananampalataya nyo ay buo. Alam nyo ba, pag may dinideclare kayo ng Word of God, kailangan naniniwala kayo sa puso. Minsan alam nyo, pag simula pa lang kayong nagdi-declare, hindi pa kayo ganun kabilib. Pero as you grow in the Lord, nagkaka-confidence ka sa Word of God kasi nakita mong kumilos sa buhay mo, naging matagumpay ka dun sa area na yon. And so now, sanay ka ng kung anong pinapaniwalaan mo, you speak it out. Huwag kayong manalangin na you release it in the air. Kapag nirelease nyo ang Word, it has power to turn around your situation. Kaya yung mga anak nyo magsabi, suwail na anak, matigas ang ulo. Sabihin mo, napakabait na anak, salamat Lord sa aking anak. Kasi laging naririnig. So anong sinasabi nyo? Batugan, batugan, batugan. Anong natatanggap ng bata? Batugan. Hanggang sa tumanda siya, batugan pa rin. Kaya nagulat, ano ba ito? Nag-asawa na, batugan pa rin. Sinong nag-create nun? Kayo, you spoke the word. Kaya mga mag-asawa, lagi nyo sabihin, ang pogi naman ang asawa ko. Sabi naman ng mga lalaki, ang ganda-ganda talaga nitong misis ko. Alam nyo, magugulat kayo, gaganda ng gaganda yan. Popogi ng popogi yan. At huwag niyong sabihin, buisit ang ugali, kundi napakabait. Kaya tawagin mo, bait, alikang ha, akala mo Okay? So, kasi principles po ito. These are spiritual laws that work. It is God who created these laws. Siyang nagsimula. And God said, let there be light. And God said, diba? Let there be heavenly bodies. And God said, marami siyang, lahat ng creation niya, salita ng Diyos. Ngayon, lahat ba ng sinasabi niyo sa 24 hours, hindi man eksakto salita ng Diyos, pero nakaayon sa salita ng Diyos? Nag-isip ang marami. Sela, pause muna tayo. Lahat ba ng lumalabas sa bibig niyo, mag-eksperimento kayo bukas, simulan niyo bukas, Lunes. At pag may nasabi kayong hindi maganda, ilista niyo. Di ba? Kunwari, ang anak mo humingin pera, ano ba naman? Buisit, aga-aga, humingi na naman ng pera. Kaya alam mo, di niyo ba napansin, pahirap ng pahirap din ang pera sa pamilya. Kasi binubuisit mo. Pwede mo sabihin sa anak mo, anak, mag-pray tayo ha. O halika, mag-pray tayo sa kailangan mong pera. Pati ang anak mo matututo na pag wala pa ng pera, ipagpe-pray. Tapos magugulat kayo pag dumating ang answer, ang ating pananampalataya nagsisimulang tumibay ng tumibay ng tumibay. Because the Word of God now starts to work in the common things sa buhay natin. Kala kasi natin, pang church lang ang spiritual eh. Kaya pag uwi sa bahay, makamundo na naman. Puro lahat ang pinapakinggan. Puro yung mga, ano ba yung mga uso ngayon? Hindi ko na alam ang mga uso ngayon. Diba? Ano bang mga usong kanta ngayon? Hindi nyo rin alam? Maniwala ako. Praise the Lord. So, because it's important for us to understand spiritual things. Simple lang po itong mensahe ko. Napakasimple. Ngunit gusto kong gawin nyo sa mga bahay nyo sa pang-araw-araw nyong buhay. Pagbukas ng pitaka mo, buisit naman, wala na naman pera. Kausapin mo yung pitaka mo. Multiply! Di ba? Anong nirelease mo sa air? Multiply my cash, Lord. Pag nakita nyo yung maintaining balance mo, ako, lililehans ko palagi yung bank book ko eh.
Siyempre, ang bank book natin ngayon, alam nyo, nagugulat ako sa pera ngayon, walang kwenta, parang kengkoy. Ang laki minsan ng halaga. Sandali lang, ilang buwan lang. Huy, hindi mo napapansin. Sa mga kailangan lang yon, wala pang luho yun. It's a different world. That's why we have to understand God's principles. Mga lalaki, speak God's word over your wife. God gave me a good wife. Di ba? Anong sabi sa Bible? A good wife. So, lagi mo sinasabi, pag gabi, hawakan mo ang kamay ng asawa mo, thank you, Lord, for my good wife. Araw-araw sabihin mo, thank you, Lord, for my good wife. Thank you, Lord, for my beautiful wife. Alam nyo, araw-araw yon, isang araw, pag-isa nyo, gumanda nga. Sabi ng mga babae naman, ay, gumwapo nga. Kasi wala kayong sinasabi ko, pataba mo. O, pataba. Ako no, nabuisit kasi nagka-thyroid problem ako. So sa thyroid problem mo, parang kang papaya. Alam ni Cesar, ako, kontrabida ako eh. Kaya hindi niya masabing tumataba ako. Sabi lang niya, ay, mahirap ka nang akapin, parang hindi na kaya nung kamay ko. Sabi ko, hindi naman kailangan mag-abot yung kamay mo para akapin ako eh. O, pilosopo. No, dati ganyan kami, parang asot pusa. Pag may sasabihin siya, may isasagot ako. Kasi kontrabida nga ako, siya mas mabait sa akin. So, but, we started to understand the Word of God later on. So, ginawa namin things that we would want to see. So, yun na ang binibigkas namin dahil naintindihan na namin ang Word of God. Okay? So, wala na sa outer appearance ang love nyo na nag-grow, but it is even in the spirit. Kaya mas tumitibay. Kaya speak things that you would want to see with your spouse, with your children, with your business. Sabihin, hirap-hirap ng buhay, mahirap na nga ang buhay, kailangan nyo pa bang sabihin? Everybody knows it. Diba? Kailangan pa ba natin maging matalino para maintindihan? Life today is complicated because the devil is having a good time at talagang nagdo-double time siya. Alam niyang maikli na lang ang panahon niya. Nakikita din niya ang signs. Alam din ng diablo ang Bible. Alam niyo bang mas alam yata ng diablo sa atin ang Bible? Alam niya, kaya alam niyang kontrahin ang salita ng Diyos. Okay? Kaya tandaan niyo, pag kayo nagsasuffer, you have things that you are undergoing, hindi lang kayo ang nag-iisa. Marami sa mundo ang dumadaan sa same problems. Amen? So, kayo, alam nyo ang pinakasikreto, maghawak kamay kayong mag-asawa sa gabi. Kung may problema kayong anak, mag-agree kayong dalawa. Yung paghawak nyo lang ng kamay means you are agreeing. Alam nyo, later on, mapapansin nyo, kahit anong bibigat ng problema, dahil matututo kayong maghawak kamay at sabay kayong, kasi prayer of agreement ito eh. Ang prayer of agreement, pag may ka-agree ka, availeth much. Sabi, ano man tawag dito? Mas mabisa. Okay? Pag kayong mag-asawa, naghawak kamay. At alam nyo, lahat ng problema nyo, hawak kamay. Ipag-pray nyo kay Lord. Hawak kamay. Umpisahan ng lalaki, kasi puro si babae ang nagpe-pray. Hello? Umpisahan ng head of the family. Ikaw ang siyempre, alam nyo ang problema nyo. Kung anak nyo, kung pananalapi, kung yung boss niya, kung yung biyenan nyo, kung whatever. Any problem you experience as a couple, hawak kamay ninyong idulog sa Panginoon. Hindi kailangan mahabang prayers. Kami, may ikli lang kami mag-pray. Minsan, 2 or 3 sentences. Tapos noon, nag-agree kami. At pag sinabi niya, okay, so Lord, ito po ang aming hinihiling bilang mag-asawa, kami po ay nagkakaisang puso, nagkakaisang isip, at sasabihin ko, Amen, Lord. Pag nag-Amen ako, sa puso ko, nasagot na ni Lord. I will just have to wait for a period of time. So, hindi na ako pa ulit-ulit, Lord, tagal-tagal naman, Lord, tagal-tagal naman. Kundi nagte-thank you na ako sa sagot ng Lord, kahit hindi pa dumating. Thank you, Lord, na naayos na ito. Thank you, Lord. So, ganun po tayo. Para hindi tayo nai-stress. Alam nyo, kung lahat i-stressin nyo ngayon, sobra-sobrang stress natin sa mundong ito. And it will not be helpful for us. At alam nyo ba, pumapangit pa ang mukha natin pag maraming problema. Mas mabilis tayong kumulubot.
Okay? Sino bang gustong kumulubot dito? Siyempre, ayaw natin. So, we use the Word of God. Alam niyo ba, beauty secret ang Word of God. It makes you beautiful. Amen? So, kaya 1 Peter 5:10 says, "But may the God of all grace," ayan, ito yung pinakagusto ko dito 1 Peter 5:10, "But may the God of all grace who called us." Akala nyo ba yung mga pastor lang may panawagan? Nung kayo'y na born again, tinawag kayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen? Ang mga lalaki, kayo ang pastor ng pamilya nyo. Kapastor-pastor ba? Kapastor-pastor ba yung mga tatay? Kayo ang pastor ng pamilya. So, but may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while. Pag tayo ay nagdusa na sa mundong ito. Perfect? So, anong nangyayari sa mga pagdurusa natin? Inaayos din ang character natin. Ginagawa tayong mas matibay ng Lord sa pagdaan sa mga problema. So, ito yon. Ito yung sa 5:10. Okay? So, sabi dito, while perfect, establish, strengthen, and settle you. Strength to remain on solid ground. Para hindi kayo pabalik-baling. Kung hindi kayong mag-asawa, kapit kamay, you stand on the solid ground of the Word of God. Kaya hanapin niyo yung Word of God na kailangan niyong lutasin sa pamilya niyo. At isulat niyo muna kayong mag-asawa. Pinagpe-pray niyo yon bago pumikit ang inyong mga mata. You will see, it will make a difference, pati ang love nyo sa isa't isa, magsisimulang mag-grow muli. Kasi ang mag-asawa pag tumatanda, wala na masyadong tokis Kaya alam ko yung mga bagong kasal, alam ko yung middle kasal, at yung pa-ending na kasal. Di ba? Alam nyo how they treat each other. Parang silent movies na lang sila. Noong una, maraming tokis Pero habang tumatanda, silent movies na lang. Ang maririnig mo na lang, nasaan? Ano daw? Ano daw? Kasi manghihina na yung mga tenga. Akala mo nag-aaway, yung pala hindi na lang magkarinigan. So, ako, I put a lot of sense of humor, maski sa relationship namin ni Cesar. Kaya sabi nga niya, talaga ikaw parang, sabi, ang dami-dami mong naisip, kung ano-anong iniisip mo. Sabi ko, we only live life once. Sabi ko, so enjoy it. Hello, kayong mag-asawa, huwag kayong mag-aaway. Yung mga anak, mahalin niyo yung mga nanay niyo, tatay niyo, sandali na lang buhay niya kaysa sa inyo. So ako, I always tell my children yan. Sa akin, sabi ko, hindi ako ganun ka-insecure na gustong-gusto kong lagi niyo akong yayakapin. Pero I will appreciate it. Di ba? Kaya we will appreciate it. Kaya wag po tayong nagugulat kapag may mga dinadaan tayong pagsubok because God wants to establish you to grow in the Word, to grow in your relationship with God. Kasi pag naayos ang relasyon nyo sa Diyos, mag-i-spill over yan sa asawa nyo, sa mga anak nyo, and then it will spill outside of your home, it will spill in the church. Yun po ang ating papel ngayong end times. Ang mga Christians will shine and shine brighter. Maski mga kamag-anak nyo, magugulat. Maski mga kapitbahay nyo na walang ibang narinig sa inyo, kundi parang World War III, ay magugulat ngayon, puro na lang, hallelujah, praise the Lord. At makakarinig sila ng mga worship songs. Kasi sabi din dito, after you have suffered for a while, di ba? We will suffer in this world. Kahit anong tagal na nating Christians, we will suffer because we are still in this planet Earth. Kasi may narinig ako ibang Kristiyano, parang ang hirap-hirap ng buhay, parang hindi naman sinasagot ni Lord ang panalangin. Anong hindi sinasagot? Buhay ka pa nga Sabi ko, buhay ka pa nga, buo pa yung katawan mo. Sabi ko, di pa ba? Sapat yan? Sometimes Christians don't understand. No? Parang akala nila magic, nagaganunin mo lang. No, sabi ko, the Word of God has to grow inside your heart. Di nyo ba napansin, paulit-ulit lang naman pinipreach namin sa inyo? Napansin nyo ba? Nagkokopyahan lang naman kami. Paulit-ulit. Paulit-ulit lang naman pinipreach namin because it's just the Bible that we preach. Because the Bible has the power of God. Kaya ang Word of God, pag ito ay in-apply natin, binigyan natin ng buhay sa pamamagitan natin, it will become powerful. Magugulat kayo. You may not be aware of it, but other people will notice it.
Unang-unang makakanotice ang mga anak natin, ang asawa natin, mga anak natin, those that are closest to us. Alam nyo, we will only live once in this earth. Maikli lang ang buhay natin dito. O, si Pastor Cesar, 70 nga lang eh. Akala ko noon, alam nyo, akong mauuna. Kasi ako, crispy pat. Lahat ng bawal sa kanya, tatabi niya, kukunin ko, ako kakain. Kaya sabi ko lagi sa kanya, ako mauuna sa'yo. Sabi niya, gaganunin ako, in Jesus' name. Ayaw niyang mauna ako. But anyway, mahalaga po sa atin na uunawa, ang Word of God po, simple-simple. You don't have to be a theologian. You don't have to be, na mataas ang IQ mo. Simpleng-simple ang Word of God kasi may buhay yan. Kaya kahit hindi nyo masyadong nauunawan, magbasa ng magbasa araw-araw. Pagising sa umaga, bago matulog, it does not have to be long. Hindi naman kayo Bible school student na kailangan 5 chapters. So kahit na isang chapter lang. At alam nyo, sa isang chapter, mangungusap ang Lord sa inyo sa specific point. Okay? Kaya napakaganda yan, madidevelop ang relationship nyo sa Lord. O minsan, pag sabi, Lord, parang hindi ko pa naintindihan ito. So just say to the Lord, but anyway, i-meditate ko kahit hindi ko pa naiintindihan. Because God wants to establish us. Tandaan natin, as Christians, we are not perfect. Hindi ako perfect wife, hindi perfect husband, asawa ko. Ang mga anak namin hindi perfect, yung mga apo namin hindi sila perfect. Kaya I don't expect perfection from them. I only have a perfect God. Lagi ko sinasabi na, if I receive a perfect God, when I do things that are not right, mararamdaman ko sa puso ko. Amen? Kaya yan ang personal relationship natin sa Diyos ngayon. God will start to lead you sa area ng pamilya nyo na kailangan magkaroon ng kaayusan. At unang papel nito ay sa mga husbands. Anong unang papel ng asawa? Husbands, love your wife. Alam nyo, simple lang eh. Pag ang lalaki mahal ang babae, kahit ano bang tawag doon? Kahit anong ugali ng babae, mababago sa pagmamahal niya. At pag nakita ng mga anak, yung tatay at nanay, nagmamahalan, ang mga bata ay magiging secure. Although, minsan may pagkamaldita pa sila, but never mind, huwag niyong anuhin kagad. Just let them see your relationship and your relationship with God na kayong mag-asawa, at yon ang magsisimula ng change na dadating sa buhay ninyo. Simple lang po ang mensahe ko. Gusto ko po namnamin nyo ito, at anuman ang dinadaanan ninyo, there is an answer in the Word of God. Kaya magpatulong po kayo sa mga pastor dito kung may mga specific detalye ang mga sigalot sa buhay ninyo. Magpatulong kayo para ibigay sa inyo yung mga scriptures. At kayong mag-asawa, isulat nyo yan, may tigisa kayong kopya. Every night before you sleep, ano nyo po yung scripture na yon. Because the Word of God is powerful. It is sharper than any two-edged sword. At ito po ang gusto ng Lord, na tayo ay mabuhay na naaayon sa Kanyang kalooban. At anuman mangyari sa panahon natin, the life we have in this earth will not get better. Kahit na marami tayong technology, marami tayong inventions, but life will not get better because the worldly life today is growing farther and farther from God, and they operate opposite to the Word of God. Okay? So, tandaan natin, anumang trouble at sigalot ang dadating, babalik si Jesus Christ para sa atin. Amen? Huwag niyong kalimutan yun. Kaya pag humihirap, pag humihirap, I always remind myself, this is only temporary. Christ will take me home. Kaya, may endure po natin pag ganyan yung attitude natin, hindi tayo yung parang nawawala ng pag-asa. Okay? So, let's just read James 5. Dito na siguro ako magtatapos. James 5:7 hanggang 8. Si James, si Santiago. Nag-sign off na yung telepono ko sa daldal. Sabi siguro, daldal naman ito. Okay. James 5:7 and 8. Okay.
Therefore, be patient, brethren. Mapasensya ba tayo ngayon sa panahon na ito? Kasi puro fast food, fast lahat, fast lahat, nasanay tayo sa mabilisan. Kaya wala na tayong patience. Hindi niyo ba napansin yan? Hindi na mahahaba ang pasensya ng tao ngayon. May ikli na lamang. Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and the latter rain. Okay? So you also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Ano yung sumunod sa verse 9? Do not grumble against one another, lest you be condemned. Kaya tandaan po natin, be patient. Madali bang maging patient? Be patient, brethren, until the coming of the Lord. Katulad ng isang farmer na nag-aantay, di ba ang farmer nagtanim, bukas ba paglabas niya, nandun na yung bunga? Wala pa. So patient siyang inaalagaan, dinidiligan, tinatanggal yung mga weeds, hanggang sa harvest time. Alam nyo, malapit na ang harvest time natin. Kayong mag-asawa, you declare, Lord, sa daming taon naming pamilya, parang walang break, parang hirap na hirap kami. Kaya Lord, kayong mag-asawa, kayong mag-declare ngayon pag uwi nyo sa bahay, ang asawa nyo, kausapin nyo, kwento nyo itong sermon. Tapos sabihin mo, sa gabi, mananalangin tayo, hawak kamay, kasi mas matibay ang panalangin natin pag dalawa tayo in agreement. Okay? Kasi pag dalawa tayo, hawak kamay, may Diyos na ako, may Diyos ka pa rin, sipin nyo. Di ba? So, mas matindi ang ating kapangyarihan as a couple. Kaya, ang powerful people today in this earth are the couples, the husband and the wife. That's why when they come into agreement about something, and they pray it in Jesus' name, and they are both agreed, holding hands with each other, you will see miracles in your lives. Yung mga matagal nyo nang inaasam-asam, makikita nyo masasagot. Bakit? Because these are spiritual principles. Kaya nga kahit anong binubuisit ka ng asawa mo, huwag ka mabuisit kasi asawa mo yan. Yan ang pinili mo nag-I do ka dyan Hindi na pwedeng I don't ngayon. So, dahil nag-I do ka, so ikaw na lang laging, alam mo, may mga couples hindi na nag-holding hands. So may pag-asa kayong sabihin, turo ng pastora, kailangan daw magkahawak kamay. O, malay mo mas may nangyari pa after ng hawak kamay. O, di ba? Kaya importante po yan sa ating, alam nyo, and it will strengthen your bond. Kasi when you're praying for your concerns with your family, with your children, with your finances, with the work, kung ano man with your business, makapangyarihan. Kaya nga ang dyablo, ayaw niyang magkaisa ang mag-asawa. Gusto niya lagi silang mag-aaway sapagkat ang mananalo sa pamilyang yan ay ang dyablo, hindi ang Diyos. Because ang mag-asawa, pag hindi sila nagkakasundot, away ng away, they open the door to the devil to come into their household, into their family. Amen. Praise the Lord. So let us always remember, He is coming. Kung maraming dadating na pagsubok at mga kaguluhan dito sa mundo, remember, Jesus is coming. That should make us excited. Alam niyo, nung bagong born again ako, ito yung lagi ko inaantay, rapture. 43 years na akong born again. But it was something that caught my heart, and I'm always excited for the rapture. So, even if troubles are all around us, Jesus is coming. And it is soon. Kaya i-comfort natin ang hearts natin para maging stable tayo itong mga end times. At ang pinakamahalaga, do not forsake the assembling together of believers. Yan ang wag nating i-forsake sa end times. Sapagkat si Jesus ang in-establish niya ay ang church. Okay? Kaya tayo ang church, lahat tayo. Kaya kung kulang, hindi nag-attend ng iba, kulang ang church. Nandito si Lord. Kaya wag po nating kakaligtaan. Yung mga kaibigan yung dating laging nandito, i-encourage nyo. Because we need it. Tayo ang body of Christ. We need it para magpatuloy ang gawain ng Diyos. We need it sapagkat, alam nyo ba, kung sino mararapture? Sino mararapture?
Bakit in-establish ng Lord ang church? Gusto lang ba niyang mag-church? No, because this is the body na tayong nananampalataya kay Jesus Christ, naniniwala sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, naniniwala sa kanyang resurrection na napagtagumpayan niya lahat-lahat sa mundong ito, napagtagumpayan niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Yun ang pinaka-importante nating tatandaan. Kaya, kasi yung iba sa atin, kada laging humihingi ng patawad, Lord, patawad, patawad. Kaya ang feeling nila, makasalanan sila palagi. Nung pinatawad kayo ng Diyos, makasalanan pa ba kayo? Kung bigla ka nagsinungaling, anak ka pa rin ba ng Diyos? So kaya importante, stable tayo at these times. Kasi lalo na sa mga tatay, pakiusap ko, kayo ang leader ng bahay nyo. Kayong unang-unang mananalangin para sa asawa nyo, para sa mga anak nyo. Huwag laging iasa kay nanay, para bang may mga pamilya ko nakita, si nanay daw ang in charge lang sa prayer. Ha? Ang tatay sapagkat siya ay ang head. Isipin nyo kung ang ulo hindi alam ang gagawin, anong mangyayari sa katawan? Kaya mga lalaki, pakiusap ko, malaki ang inyong kahalagahan sa pamilya. Hindi lang para magkaanak kayo, hindi lang para may asawa kayo, kundi may plano ang Diyos sa inyong family individually. Kayo ang small family, tapos ang pamilya nyo, dadalhin nyo sa family of God, sa church. Para dun sila lalaki, mauunawaan nila yung Word of God, mas madali kapag matanggap nila ang Espiritu ng Diyos, maborn again sila. So this is a very simple message, but it is powerful pag naranasan ng pamilya nyo, lalo na pag ang tatay ay tumayo at talagang naging head of the family. Kala kasi nila, tagabigay lang ng pera, papel nila. No. You should be praying for your wife. You should be praying for your children. And for your entire family. You should be praying for yourself. Siyempre, ang mga asawa, pag pananalangin din natin yung asawa natin, kasi siyang head. Susunod tayo. So, I pray to the Lord. Gusto ko, kung nandito yung asawa nyo, pwedeng tabihan nyo, naghawak kamay kayo, and we will pray. Mga may asawa, walang manghiraman muna ng asawa. Ay, may asawa lang. Tumayo po tayong lahat. We will just pray for families. Lagi niyong tandaan, Jesus died for your family. Jesus died to give your family an abundant life. Kaya ang lalaki, mas malaki ang papel. Pero kung nakikita nyo yung church, mas marami ang babae. Kasi feeling ng mga lalaki, pambabae ang church. Kaya sabi sa asawa, mag-church ka, panalangin mo ako, panalangin mo yung mga bata. No, kayo ang head. Kayo ang head. So, yung mga may asawa, hawakan nyo yung kamay ng asawa nyo or akbayan nyo, pananalangin ko ang bawat mag-asawa. Yung iba ayaw hawakan yung kamay ng asawa. Huwag kayong mahiya, church ito. Praise the Lord. Kahit man lang sa panalangin, maghawak kamay. You know why? When you hold hands together, your lives flow with each other. Magpo-flow ang life ng bawat isa sa kamay na yon na magkahawak. At hindi para sa iyo lang yan. Para sa pamilya nyo yan. Para sa mga anak nyo yan. Huwag po tayong magpa-astig na ayaw nating hawakan ang kamay ng asawa natin. Please, nakikiusap ako sa iyo. Kasi there is power in agreement. And when you are in agreement, you hold each other's hands. Ibig sabihin, magkasama kayo, magkatuwang kayo sa hirap at ginhawa, sa masaya, sa malungkot, sa habang buhay. Anong pinangako nyo sa isa't isa? Hanggang kamatayan. Okay? So let's just pray. Unang-una, I'll pray for the church. Lord, I just lift up the Life Giver Church worldwide. Alam po namin, at these end times, napakahalaga ng mga pagtuturo sa church. And I pray for all our churches worldwide. Father, thank you for the Holy Spirit who will lead and guide the pastors in the direction of their churches. I lift up to you Bishop Willie Lanes na siya po ang overseer ng lahat ng mga churches na ito. It's truly a very great responsibility. So I pray for the anointing of the Holy Spirit to flow
and just give him more revelation in the Word of God so that we will all learn from him. And also, Lord, I thank you for Ate Ann for being the support of Bishop. Thank you for this family that have sacrificed so much. And Lord, it's not easy to oversee churches. So Lord, we pray for the special anointing of the Holy Spirit to give Bishop the wisdom in the direction that you would want the church to take. And even as the year is almost ending, thank you, Lord, that you will also give us even the vision for 2024. We lift up to you, Ate Ann, and their children. We lift up their children. It's not easy to be children of pastors. Marami pong salamat for the miracles that Bishop is petitioning in his heart. And Ate Ann, we agree with them in the name of Jesus, that the wisdom of God will flow and give them more revelation about the Word of God, about the gospel of grace. At marami pong salamat sa mga anak nila. They will experience God's care and protection for the entire family. And Lord, I thank you for abundant provisions to flow in their family in Jesus' name. At ang mga mag-asawa dito, please hold hands at itaas niyong ganyan, magkapit-bisig. Panginoon, marami pong salamat sa bawat mag-asawa na naririto ngayong umaga. Lord, I pray for the anointing of the Holy Spirit to touch every couple this morning. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso na kung anuman ang mga hinanakit, hinagpis, let them melt and replace it with the love of God that is hot, that is alive. Marami pong salamat, Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos. Hipuin niyo po ang bawat mag-asawa sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat that it is the love of God that will heal. Kung ano man po ang mga nakaraang nilang hindi maganda, let the healing power of God flow right now in Jesus' name. Let the love of God fill their hearts today to overflowing. At Lord, let the wisdom of God be upon the husband and the wife as they raise up their children in the fear of the Lord. Marami pong salamat, Lord. We not only pray for their spiritual lives, but Lord, we declare that they are the blessed of the Lord. Lahat po ng mga pangangailangan nilang pinansyal, physical, lahat po ng pangangailangan nila para sa mga walang bahay pa, Lord, we speak, we declare you will give them a home. Para dun sa mga walang trabaho, we declare that they will have a job opening for each one of them. At para sa mga nanay, Lord, hindi po madaling maging nanay, maging asawa. Lord, I declare a special blessing for the wives and the mothers. Holy Spirit, hipuin niyo po ang bawat isa sa amin. Holy Spirit, puspusin niyo po ang bawat isa sa amin. Kailangan po namin kayo. Hindi po namin makakayanan ang buhay na ito, kundi po namin kayo kasama. Kaya Lord, I declare your blessings upon every family. I speak financial blessings to flow in the name of Jesus. Lord, marami pong salamat. Yung mga walang trabaho, bibigyan niyo po ng trabaho. Yung mga misis, bibigyan niyo po ng mga sideline na trabaho para they will also earn. At marami din pong salamat sa kanilang mga anak. It may be a difficult time, but I pray, Lord, that the Holy Spirit will preserve the children. The Holy Spirit will preserve the children from this foolish generation. Marami pong salamat, Lord, na may pagkakataon po kaming ipanalangin ang bawat pamilya. Maski po yung mga nasa online, Lord, marami pong salamat. Magkakaroon po ng maraming breakthrough sa pamilya. At kapag nag-breakthrough po ang mga members namin, magbe-breakthrough na rin ang church. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We will see signs and wonders in our midst. We will have testimonies of what you are doing in every family. At Lord, marami pong salamat sa panahon na ito that we continue to worship you and acknowledge you. Apart from you, Lord, we are nothing. Kailangan po namin kayo sa aming mga buhay. We give you all the praise and all the glory. In Jesus' name we pray.